Mga idol, mukhang meron nga pong magandang balita para sa ating bansa dahil ang mga C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force ay malapit nang dumating sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa isang post nga po ng Lockheed Martin ng Estados Unidos mga idol, ay sinabi nito ang mga benepisyong maaring matanggap ng Pilipinas kapag dumating na sa ating bansa ang mga C-130J-30 Super Hercules para sa Philippine Air Force. Isa lang nga po itong pangitain mga idol na malapit nang dumating ang mga eroplanong ito sa Pilipinas. Ang Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules ay isang 4-engine turboprop military transport aircraft. Ito nga po ang comprehensive update ng Lockheed C-130 Hercules na may mas bagong makina, flight deck at iba pang systems. Ang C-130J mga idol ay ang pinakabagong version ng C-130 Hercules. Ito nga lang po nag-iisang model sa kanilang production line. Noon nga pong March 2022 ay mahigit sa 500 units na ng mga C-130J aircraft ang na-deliver sa 26 na operators sa 22 na mga bansa. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong April 5, 1996 at na-introduce naman noong 1999. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1996 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 500 units ang mga nagawang ganito. Noong December 16, 1994, ang Lockheed Martin ay nakatanggap ng launch order para sa J model ng kanilang United Kingdom's Royal Air Force na mga C-130J. Ang launch order nga po para sa mga C-130J ay naganap matapos ang UK government ay naglabas ng statement patungkol sa pangangailangan nila at kagustuhang bumili ng mga bagong transport aircraft mula sa Europa o Estados Unidos. At sa pagkakataon nga pong ito mga idol ay grinab na ng Estados Unidos ang pagkakataon na makapag-produce at makapag-deliver ng mga bagong eroplano. Ang mga current military operators nito ay ang Algeria, Australia, Bahrain, Bangladesh, Canada, Denmark, Egypt, France, Germany, India, Indonesia, Iraq, Israel, Italy, Kuwait, Libya, New Zealand, Norway, Oman, Saudi Arabia, South Korea, Tunisia, Qatar at United States. Habang ang former operator naman nito ay ang United Kingdom kung saan niretiro na nila ang kanilang mga natitirang C-130J ngayong 2023. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng 3 crew, 2 piloto at isang loadmaster. Ito nga po ay may capacity para sa 92 na pasahero. May cargo bay length ito na 12.5 meters, cargo bay width na 3.05 meters at cargo bay height na 2.74 meters. Ang kabuoang haba naman nga po rito ay 29.79 meters, wingspan na 40.41 meters at height na 11.84 meters. Ito nga po ay may empty weight na 34,274 kilograms, maximum takeoff weight na 70,307 kilograms at power plant na 2 Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop engines. Ang propellers nga po nito mga idol ay 6-bladed Doughty R391 composite constant speed fully feathering reversible pitch propellers. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 670 km per hour, cruise speed na 644 km per hour, range na 1,800 nautical miles at service ceiling na 8,500 meters. Mga idol, kapag napasa kamay na ng Pilipinas ang mga bagong C-130J Super Hercules ay siguradong mabuboost nito ang capability ng Philippine Air Force. Mapapakinabangan nga po ito ng gusto ng ating bansa hindi lang sa military operations kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations at search and rescue. At dahil nga po bago ang eroplanong ito ay maaari na rin magretiro ang mga lumang eroplano ng Philippine Air Force. Ngunit dahil konti nga lang po ang units na ito ay dapat pa itong dagdagan at nang sa ganon ay mas maging moderno at mas capable ang mga eroplano ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!